Kayo po ay isang OFW ng amo ninyo ngayon ay kapatid na Muslim. Dahil ngayon po mga kababayan ay Ramadan. Alam niyo po ba sino pa bang OFW dito na nakakaranas ng Ramadan? Kababayan, dahil mga kababayan, itong tatalakayin natin ngayon, itong patungkol ng reklamo ng mga kababayan natin dyan na OFW kay Senador Rapi Tulfo. Dahil itong si Senador Rapi Tulfo mga babayan, nagtungo pala ito ng Riyadh. Riyadh, Saudi. Kaya sa kanyang pagpunta doon mga kababayan, ay marami po ang lumapit sa kanya ng mga OFW na nakakaranas ng mga pang-aapi. Tungkol nga dito mga babae sa Ramadan na ginagawa yan, ng mga kapatid natin. Ang reklamo daw nila dito mga babayan, yung kinakawawa sila kapag panahon na ng Ramadan. Wala raw tulugan, ang pinapakain daw sa kanila tira-tira. Ayon mismo dito kay Senador Rapi Tulfo ito mga babayan ha. Dahil po mga babayan, si Senador Rapi Tulfo ay gumawa ng hearing kahapon sa Senate tungkol nga po dito sa anong hearing na ito mga babayan ito. May ginawang hearing kahapon mga babayan sa pangunguna nga dito ni Chairperson Senador Rapi Tulfo. At ang nangyari nga po mga babayan, sinabon niya po dito ang DMW. Kasi nga po sa mga nangyayari dito sa mga OFW natin na kinakawawa. Grabe, kawawa naman pala sila no, pag oras ng Ramadan. Pero mo ilang araw yun na walang tulog daw. Tapos ang pagkain daw na kinakain nila, tira-tira. Grabe, kawawa naman. Parang mga aso lang mga babae. Pakinggan natin mga babae nitong balita na ito mga babayan. Dahil sa totoo lang, galit na galit dito si Senador Rapi Tulfo na naman. Kasi nga po mga babayan na bakit nagkaganon? Dapat daw ipagbawal yan. Dapat daw makialam ang DMW. Napuntahan nila yung kanilang yung employer, yung mga employer na ito ng mga OFW natin. Na wag naman gano'n na dapat ganito na lang ang style ninyo. Kung yan ay Ramadan talaga, marami mga kamag-anak yan. Daratingan yung mga kaanak, ganito. Dapat ang gawin dyan, palitan. Patulogin ng kahit mga 3 oras, 4 na oras lang. Tapos palit na naman. Diba? Ganun na lang sana para hindi lang naman maging kawawa ang mga OFW natin, hindi magkasakit. Yung pagkain na yan hindi naman siguro kasi kung ako ang katulong siguro no, hindi ko lang alam talaga kung paano ang sitwasyon dyan. Sa mga kababayan natin yan na nakakaranas ng Ramadan, sige nga, comment kayo dito. Comment kayo dito sa video na to kung talaga bang totoo ang sinasabi dito ni Senador Rapi Tulfo na ang kinakain ninyo ay tira-tira. Ang alam ko, ang pagtulog ninyo ay hirap kapag Ramadan. Yan ang alam ko. Pero yung pagkain, totoo ba na tira-tira yan? Marami tayong mga babayan dito na nakakaranas ng mga nasa ibang bansa na nanonood sa atin, mga babayan, no? Sige nga, totoo ba yan kapag ang pagkain ninyo ay tira-tira, kakainin mo na ng mga employer, tapos kapag tapos na sila kumain, saka nyo kakainin yan?
Totoo ba yan? Napaka walang kwenta naman yan. Diba? Hindi naman dapat tama yan eh. Sa mga pulubi nga dyan eh. Diba? Sa mga pulubi lang dyan sa kalsada. Hindi sila pumapayag ng tira-tira. Kailangan na talaga nila pira ang ibigay mo sa kanila. Tapakinggan natin mga babae ng balitang ito. Balik po tayo sa mga balita. Sinabon ng isang mambabatas ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW dahil sa sangkaterbang reklamo ng mga OFW sa gitnang silangan o Middle East. Kabilang na rito ang tumataas sa kaso ng mga runaway, yung mga OFW na tumatakas dahil po yan sa matinding pagod, puyat at gutom. Si Mian Corbera sa balita. Yan mga babae na tumatakas yung mga kababayan natin na OFW dahil sa matinding pagod. Siyempre, pagod ka, puyat. Kawawa talaga, no? Kawawa talaga. Kaya, mga ganun itong mga employer. Kasi kung ako ang employer, iisipin ko rin yung kalagayan ng tauhan ko. Alam mo, ako maging employer, iisipin ko yung kalagayan ng tauhan ko. Kasi tao rin yan. Sasabihin ko sa kanya, ikaw, ilang oras ka, ganito. Yung isa, tulog ka muna. Pag ganito ang oras na, ikaw naman yung matutulog, ipalit na naman yung isa. Dapat ganun ang iniisip ko eh. Diba? Kapag Ramadan, dapat nasa ano na yan eh. Dapat nasa ano na yan, nasa plano na dapat yan. Siyempre, ako ang employer, hindi pwede ako na hindi ako matulog. Matutulog ako, pero may mga kamag-anak na naman na darating. Yan naman ang asikasuhin. Diba? Kaya dapat palitan. Diba? Duty ba? Dapat ganun. Kung ako ang employer, iisipin ko yung ganun mga babayan. Tuloy natin. Puyat at gutom. Si Mian Corbera sa balita. Na wag na may pakain tira-tira. Sinita ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers matapos makatanggap ng sangkatutak na reklamo sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Nagtungo si Tulfo sa Riyadh at Dubai para tignan ang sitwasyon ng mga kababayang Pinoy doon, lalo na ang mga domestic worker. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Tulfo sa kanyang personal na pag-iimbestiga at pagkipag-usap sa mga OFWs, tumataas ang kaso ng runaway o mga OFWs na tumatakas sa kanilang employers sa panahon ng Ramadan. Yan ay dahil sa matinding pagod, puyat at gutom na inaabot sa kanilang mga employer. And then, pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na wag na may pakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Yun? Oo, and yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Tanong ni Tulfo, ano ang ginagawang hakbang hinggil dito ng DMW? Sabi ng senador na aapi na ang mga kababayan sa abroad kaya lumalayas, pero marami sa kanila ipinakukulong pa at inaakusahan ng pagnanakaw ng kanilang amo. 90% anya ng mga OFWs na lumayas sa kanilang amo, ganito ang kaso. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumangkas yan dahil nagnakaw. Makukulong pa yung OFWs natin. Aping-api na nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Sagot ni DM. Totoo yan mga babayan, kahit dito sa Pilipinas ay nangyayari yan sa mga kasambahay. Nangyayari yan. Yung
tipong hindi ka nagpaalam, tumakas ka. Aakusahan ka nila na nagnakaw ka kaya ka tumakas. Kung totoosin mga babayan, yung iba naman mga babayan, yung iba naman ng mga employer ay yung mga kasambahay, hindi na nakakatakas kasi pagdating pa lang sa guard, dito sa Pilipinas hindi na sila nakakalabas. Tatawag muna sa boss nila. Lumabas si ganito, oh. Hindi ka na makakatakas pa. Kaya sa mga kababayan natin dito na mga kasambay, wag nyo na po yung gawin na tumakas. Kung ayaw nyo na, magpaalam kayo ng maayos. Text nyo yung mga kamag-anak ninyo. Kontakin nyo yung mga kamag-anak ninyo. Tapos yan ang gawin ninyo na nagpaalam ka na para sila na mismo ang susundo sa inyo. Ganun yun. Balik tayo dito sa mga OFW. Tama ito mga babayan. Sana wag naman na tira-tirang ipakain dito sa mga kababayan natin. At may kapangyarihan ng DBM dyan para puntahan ng mga employer, pagsabihan na wag naman ganito, bakit ganito, bakit ganun. Diba? Harap na makatulog, wala pa sa pagkain, ikakamatay niya yan. Hindi ko talaga alam kung ilang araw ang Ramadan. Isang buwan niya ata yan Kung isang buwan ka na walang tulog, puro Ramadan. Tapos ang pagkain mo pasta, tira-tira. Ay, mapapabigkas ka na lang dara ng pastilan. Ay, naku mga babayan. Okay, yan lang ang ating topic dyan mga babayan. Sana ma-actionan niya ng DMW mga babayan para hindi na po yan, kawawa naman yung mga OFW natin. Okay? Pero mga babayan, kung bago lang kayo sa ating channel dito, wag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga video. Salamat po sa inyo lahat.